Okay, so magandang hapon. Quick video lang tayo. So ito yung Thai basil ito yung basil natin. So ito yung Thai basil, hindi ko pa rin nalilipat. Pero kung mapansin nyo, natanggalan natin yung lemon basil. Tapos naglagay na tayo ng panibagong sweet basil yan, yung mga nandyan. So ito, hindi ko sila masyadong na-prune. Ang na-prune ko lang itong part na to. Ito lang oh. Ito. Yan lang nabawasan ko. Ito ba? Basta yan, may nabawasan lang ako dyan. Hindi ko pa siya nabawasan lahat. So, possible gumawa ulit ako. Tsaka kung mapansin nyo pala, oh, yan, gumagawa siya ng mga bagong, sa mga, ano ba to, segments or buds. Yan. So, pag pinutol ko siya dito, pwede pa rin siya mag-usbong ng panibago. Kasi, pababa na yung, nabibigatan na eh. Anyway, yung iba naman, ito, gagawa na rin tayo ng parang pang Thai basil. So, inaayos lang natin. So, ito, mukhang katulad nung naging case nung last time. Ayun o, yung part na yan na sisira na. Tapos gumagawa siya ng panibagong ugat dito. Yan, kaya nalalanta siya. So hindi ko sure kung paano dapat gawin. Kung ilulubog ko muna siya sa tubig. Kasi parang yun nga, yung lower part ng roots niya disconnected na dun sa taas. So kailangan i-submerge natin tong medyo brown na part na to. I-submerge sa tubig para mag-create ulit siya ng panibagong roots kasi para may maliliit na roots. So ganun yung naisip ko kasi yung ibang kale ganun din nangyari. Hindi ko sure kung anong itsura niya or anong ginagawa niya pag nakatanim siya sa tawag dito, sa soil. So ito pala ngayon lang napansin niyo yan. Pag ganyan may uod dyan eh. Tingnan natin kung meron na para live. Ayun, may maliliit to. Hindi ko sure kung nakikita nyo eh. Pero may maliliit na uod na yan. Diyan. Ayun, may maliliit na uod na yan. So yan. Ito yung first time na nakita nyo siya ng live. Yung pag nagkaroon ng ganyang part yung dahon nyo. Na yan. May uod na yung part na yan. Ayun, maliliit. Hindi ko sure kung kita sa video. Pero may maliliit dyan. Yung parang guhit-guhit. Maliliit mga uod dyan. So para ma-prevent nyo siya na kumalat, tanggalin nyo na itong isang dahon na to. Ayun, mamaya tatanggalin ko yan. Sana maalala ko kasi ubusin nila yan eh. Mabilis lang din silang kumain, tsaka lumaki. Tsaka bukas wala rin kasi ako kaya walang mag-aalaga niyan. Yan. So, yung iba wala pa, bakante pa. Pero may dumating na akong bagong nutrient solution. Tapos, kay Katanim. Hindi sure kung kilala nyo, Katanim Store. So, specialize siya sa mga lettuce. Yan, mga iba't ibang klaseng hydroponic plants. So, yun, bumili tayo ng solution niya. At may libreng scamander yata yun. Scamander na tanim. Pulang type ng lettuce. Crystal something variety. Ito kasi, Batavia variety itong Olmeti. So yun, crystal. So nagtatanim tayo ngayon every 5 days. Nagtatanim tayo ng mga 5 hanggang 6 na seeds. Kasama na yung Olmeti kasi yun yung alam nating nasubukan na natin dito eh. So yan, kung makita nyo, ito pa rin yung ibang mga tanim ko. Tsaka ito naman, kaka-refill ko lang nito kahapon. Kung hindi ako nagkakamali. Pero kung mapansin nyo, ang dami na agad bawas. So pag mga ganito sila kalaki, medyo malakas na talaga silang mag-consume ng nutrient solution. So within 2 days, pag 350 ml lang yung container mo, kailangan mo nang i-refill sila. So bala ko, i-refill ko na rin sila agad ngayon kasi nga wala ako bukas. Baka biglang mawawalan sila. Lalong magka-problema. So ayan, may mga part talaga na mga sira yung dahon or nagkaroon ng fungus. Pero yan, dito naman walang nakikitang uod. Doon ako madalas nakakita ng ganong klaseng problema. So ito, kailangan ko nang i-prune kasi sumusobra sila dun sa net ko. Ayun, so tingnan natin iba. Okay, so all goods naman to. Ito pala yung kale na ganun yung nangyari. So yung lower part ng roots niya, root rot siguro tawag doon, na bulok, tapos hindi na siya parang parte nung pinakahalaman. So nalanta siya, pero nag-create kasi ulit siya ng panibagong roots dun sa upper portion.
So, yun yung roots na nakikita nyo ngayon. Yan, yung roots niya. Ganun yung nangyari sa kanya. Possible yun din yung nangyari doon sa isa doon. Hindi ko lang masyadong na-check talaga ng malapitan. Pero yun yung experience natin sa kale. Pero ito, medyo okay oh. Ito yung pinakamalaking kale na inaalagaan ko ngayon. Maganda naman siya. Yun nga lang, isang problem sa setup ko. Yan nga, pag foam, hindi na talaga kaya mag-hold nung plant na upright. So, may binili naman tayo. Net cup siya. Tapos, hydroton yung tawag nila. Parang yun yung pinaka-holder. So, kasama ng foam, yun yung gagamitin ko. Kasi sa ngayon, hindi pa na ako gumagamit nung tawag doon? Coco-pit. Yan. Pero dati gumagamit ako nun. Makalat lang kasi para sa akin. Pero hindi ko naman inaalis yun sa possibility na bumalik. Anyway, ito, kailangan ko lang bottom drenching ulit. So, ibababad natin sila sa tubig for several minutes. Tapos, ayun. Sisip-sip sila ng tubig para yun yung pinakadilig nila kaysa mag-top watering tayo sa kanila. Tapos yan, didiligan ko rin. Ito naman yung bell pepper. Maliit lang siya. Tapos ito, Chinese kangkong, kailangan diligan kasi tumumba na siya. Ibig sabihin, wala na siyang tubig. Yan. Ayun o, minsan may mga insekto. Ayun. Pero may gagamba ako nakikita. Gagambang talon. Yan, okay naman sila dyan. So, ito yung iba. Yun o, kita nyo. Goods naman, di ba? Tapos ito yata nadumihan nung nagdilig ako ng bell pepper dito, natalsikan ng putik galing dun sa paso. Ayan, may putik tuloy siya. Pero dito, mapansin nyo naman lumalaki, di ba? Lagi naman nating binibidyohan yan. Tapos ito, yung hindi ko masyadong na-check talaga kung anong problema. Pero possible, ganun ganun yung nangyari. Pero hayaan ko na yan. Sama. Yun, anyway, ito, hindi ko pa nakuha pero dapat kunin ko na to. Wala pa rin kasi ako ipapalit kaya hindi ko muna siya kinukuha. Pero once na magtuloy-tuloy na yung pagtatanim natin, 'di ba? Every 5 days may 5. So magkakaroon na ng rotation 'to. Ngayon kasi walang rotation lang kung kailan ko lang siya gustong kunin. Doon ko lang siya kinukuha. Pero sana 'to pag nakuha ko maalala kong itimbang. Kasi hindi pa ako nakapagtimbang nung napalaki ko dito. Although hindi natin siya natatimingan kung ilang days na siya from seeds. Yun lang siguro yung isang laps ko dyan. Pero yung mga susunod, hindi na. Ito naman, i-refill lang natin pero malapit na rin natin i-harvest pati itong pechay. Kasama nitong olmeti. So yan, mga olmeti yan. So nung pansin nyo dati, ito yung pinaka last parang medyo late. Kasi dun sa indoor seedling natin, siya yung medyo natatakpan ng or mahina yung liwanag niya, parang ganoon na nangyari. So ayan, sumasabay naman sila. Ayan, medyo sumasabay na rin siya. Siguro makahabol pa sana siya sa dalawang to. So ayan, mas maganda talaga kung styro kasi ito napapansin ko parang na ganoon na siya, naglulumot. Kasi yung taas niya wala namang cover. Hindi ko pa maisipan kung paano ko siya coveran ng ito, insulation. Pero yung susunod natin mga ilalagay dito, puro may insulation na. So, yun. Yun lang naman update ko. So, magdidilig na ako at tatanggalin ko yung may uod doon. At magre-refill. Then, that's it. Update ko na sa susunod. Bye-bye!